Walang humpay ang ginagawang pag-atake ng Amerika sa loob ng Iran. Ikalabing-isang gabi na, sunod-sunod na mga malalaking airstrike ang ginagawa ng puwersa ng mga kano sa loob mismo ng Iran. At dahil dito mga kaibigan, nakiusap na ang Iran na magkakaroon ng 10 araw na ceasefire. Nais ng Iran na tumungo sa Pakistan upang ikasa ang pag-uusap. Pero ano ang sagot ng Amerika? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. At dahil nandito ka na rin lang naman, samahan mo na rin ng matamis mong like ang videong ito. At i-click na rin ang notification bell. Napakalaking tulong na yan para sa aming mga content creators. Welcome back mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay July 22, 2026 at nagbabaga na naman at napakabagong balita ang ating itatampok sa inyo. May kinalaman pa rin ito sa sigalot na nangyayari sa pagitan ng United States of America at ng Iran. Tama ang inyong narinig sa ating intro mga kaibigan, walang humpay ang mga ginagawang pag-atake ng Amerika sa loob ng Iran. At dahil dito, umabot na sa ikalabing-isang araw ang mga pag-ataking ginagawa. By the way mga kaibigan, pinangalanan na ng United States of America ang dalawang mga US soldiers na nasawi sa Jordan sa ginawang airstrike ng Iran. Gumamit sila ng ballistic missiles at drones. Ang inyong nakikita mga kaibigan ay si Private Isabella Gonzales. At ang pangalawa mga kaibigan ay si First Lieutenant Tyler James Fehan. At meron pang isa na kritikal, hindi na pinangalanan ito ng United States of America. Kasalukuyan naman siyang ginagamot. At dahil dito mga kaibigan, galit na galit ang United States of America. Isa ito sa mga dahilan kung bakit nagsagawa ng mga malalaking pag-atake ang United States of America. Ngayon, sa ikalabing-isang gabing pag-atake ng United States of America, di hamak na talagang napakalaki ng damage na natamo nito sa loob ng Iran. Ayon mismo sa US Central Command, tinarget ng Amerika ang aircraft hangars ng Iran, maging ang kanilang drone storage sites. Wasak na wasak ito. Hindi lang isang drone storage sites mga kaibigan, kundi napakarami. At ang pag-ataking ito mga kaibigan ay nangyari ilang oras lamang matapos na mai-upload ang videong ito. At ang ating patunay ay ang ibinalita ng Associated Press. Yung naka-highlight na blue mga kaibigan, early Wednesday. Ngayon yan mga kaibigan, July 22, 2026. At ang nagsabi niyan, mismong US military. Kinumpirma ng US Central Command na ang operation na ito ay isinagawa alinsunod sa utos ng kanilang Pangulo na si Donald Trump. Pero take note mga kaibigan, ito ay ikalabing-isang gabi na sa ikasampung araw na pag-atake ng United States of America. Napaulat na ang Iran ay nagtungo sa Pakistan. Ang Pakistan kasi mga kaibigan ay ang tumatayong mediator ng Amerika at ng Iran. At ang pakay ng Iran official sa Pakistan, of course, wala nang iba kundi upang pag-usapan ang kanilang request na magkakaroon ng 10 araw na ceasefire. Ayan mga kaibigan, lumalabas na tila iniinda na ng Iran ang mga ginagawang pag-atake ng United States of America. At kung hindi, bakit hihiling sila ng 10 araw na ceasefire? Nakikinig kasi ang United States of America sa Pakistan sapagkat ang Pakistan at Amerika ay allied. And of course mga kaibigan, nakikipagkaibigan din itong Iran sa Pakistan. Kaya mas magaan ang loob ng Iran sa Pakistan at naniniwala sila na pakikinggan sila ng United States of America. At yun nga, ikakasa mga kaibigan ang 10 araw na ceasefire. Kaya marami ang mga nag-uusap dito. Hindi ba't meron naman silang MOU o yung Memorandum of Understanding na 60 days nga yung ceasefire doon. Ibig sabihin 60 days na walang putukan. Pero walang nangyari sabagat
Araw-araw ang kanilang palitan ng mga missiles. May mga nasawi pa nga. Ngayon, kahit na umiiral pa ang MOU within 60 days, ngayon humirit ang Iran ng 10 araw. Lalabas mga kaibigan, parang patong-patong na ang kanilang mga ceasefire. Pero alam nyo ba kung ano ang tugon ng United States of America? Ayon sa Amerika, wala silang balak. Oo, wala silang balak na makipag-usap sa Iran. Nauna na rin kasing ipinahayag ni President Donald Trump na hindi magandang kausap ang Iran sapagkat hindi ito sumusunod sa kanilang pinagkakasunduan, sa kanilang pinirmahan. Walang nasusunod. Isa halimbawa riyan mga kaibigan ay ang Strait of Hormuz. Hindi ba't sa kanilang MOU ay bukas na ang Strait of Hormuz at yan din ang bukang bibig ni President Donald Trump. Sinabi pa nga ni US President Donald Trump sa mga lider ng iba't ibang bansa, paandarin nyo na ang inyong mga barko sapagat ang Strait of Hormuz ay bukas na. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, umaatake ang Iran sa mga barko na dumadaan sa Strait of Hormuz. Kaya diyan, galit na galit ang United States of America at agad na ring nagsagawa ng mga malalaking pag-atake. Kaya sa puntong ito, ayon sa Amerika, ayaw nilang makipag-usap sa Iran. Tama lang kaya mga kaibigan ang sinabi ng United States of America na ayaw nilang makipag-usap sa Iran? O baka naman kaya ito ay sinabi lamang ng Amerika bilang panakot pero ang katotohanan gusto rin nilang makipag-usap. Pero ang katotohanan mga kaibigan, hindi natin alam kung ano ang tumatakbo sa isip ni US President Donald Trump. Baka biglang sabihin ito, okay fine, mag-usap tayo. By the way mga kaibigan, ihabol ko lang na ang pinaka-latest na pag-atake ng Amerika sa Iran ayon mismo sa US Central Command, ito ang may pinakamalaki ang budget. Ibig sabihin, matindi talaga ito mga kaibigan. Sa kabilang dako mga kaibigan, ang presidente ng Iran na si Masoud Pezeshkian naglabas na ng pahayag at ang kanyang pahayag mga kaibigan ay taasang sinabi na ang kanilang bansa ay nagdedeklara ng all-out war sa Amerika. Pero kahit pa man ganyan ang pahayag ng presidente ng Iran, nais nitong pumunta sa Pakistan upang magkasa ng ceasefire. Kaya malaking issue na naman ito sapagat meron na ring mga pahayag ang presidente ng Iran na si Masoud Pezeshkian kalaunan ay kinokontra ito ng IRGC. Napaulat pa nga mga kaibigan na di umano itong presidente ng Iran na si Masoud Pezeshkian nagbabalak na mag-resign sapagat tila hindi ito pinakikinggan ng IRGC. Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa usaping ito? Ipaalam ang inyong mga opinyon dyan sa comment section. At sa lahat ng aking mga kababayan na nasa Israel, sa Middle East o kung meron mang mga Pilipino na nasa Iran na nanonood ng video ito, mag-ingat po kayo. Sana ay maayos ang inyong kalagayan. Yan po ang aming dalangin. At manatiling updated sa mga pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. At kung gusto mo ang ganitong mga contents at baka naman bago ka lang sa channel na ito, ihingi sana ako sa iyo ng kaunting pabor, konti lang mga kaibigan, isubscribe mo na ang napakaliit na channel na ito. So paano? Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!